Good morning mga brad. Another day, another long ride. Dito tayo ngayon sa Chino Roses, no? Taguig ba to? Makati na? Di ko sure ah. Pero for this vlog mga brad, try natin na diretsuhin nang walang stop, no? Kaya nga diretsuhin, di ba? Try natin magbiyahe ng Pangasinan nang walang stop. 200 kilometers. Tingnan natin kung kaya natin diretso yun. Tara, samahan niyo ako mga brad. Magkwentuhan tayo. Let's go! Andito tayo ngayon mga brad sa Osmeña Highway, no? Dire-diretso to hanggang sa... Ay, pambira, hindi ko na itali yung ano ko sa helmet ko. Hindi pa naman tayo makakapag-stop dito. Teka, i-pin na lang natin. Bira, nalimutan ko. Yun, yan na lang muna. Ngayon mga brad, gusto ko magbiyahe ng walang stop. Try lang natin. Try natin kung kaya ko, tsaka goods kay Kuya, no. Pero dati naman kasi mga brad, kinaya ko siya eh. Trinay ko one time kay Tensyo pa, yung CB natin, Pero kasi gabi yun eh. Iba kasi ang biyahe sa gabi, tsaka iba ang biyahe sa umaga. Siyempre sa gabi madilim, malamig. Sa umaga, although maliwanag, pero mainit. Actually, yun yung purpose ko, mga brad, bakit natin susubukang idiretso, no? Dahil mainit. Pasensyaan nyo na si Koy, mga brad, nandumi. Nagmarilay kasi kami, as you can see. Pumipiyok yarn, binata yarn. Yung last vlog natin, kasama natin si Motopot, yung nakabili ng Fireblade. Pareho kami, huling marilaki ng taon. Huling banking ng taon. So, for this expressway series mga brad, obviously, nandito tayo sa Skyway, no? Pwede tayo magkwentuhan habang tayo ay nagko-comply sa speed limit. Gulat ako dun Ang pag-uusapan natin ngayon mga brad for this vlog, vlogity vlog, small bike versus big bike. Pambira, small bike versus big bike. Medyo confidential yun Ay hindi pala, medyo controversial pala, hindi confidential. Hindi yung karera pag-uusapan natin mga brad Ang pag-uusapan natin, ano yung mga big difference or yung mga adjustment mula small bike papuntang big bike. Sa akin actually baliktad big bike to small bike Pero may experience naman na ako sa small bike even before, noon pa meron na ako experience sa small bike. Kumbaga isi-share ko lang sa inyo ano yung mga necessary o yung mga bagay na nanibago ako nung unang beses ako nag big bike. Dapat nga matagal ko na tong kinontent pero kasi kaya ko lang siya kinontent sa inyo mga brother kasi meron na ako pareho na personal, hindi nahiram. So mas madali ko na siyang may explain sa inyo kahit mainit. 9:37, di ko alam kung anong oras tayo umalis ng bahay, pero tingin ko mga 9:10 ganyan. Hindi naman tayo masyado na traffic sa Osmeña. Nakapag-consume tayo ng 0.6 liters dito sa toll plaza mula Chino Roses. 0.7 ka muna hanggang sa toll gate. Skyway stage 3. Grabe, this is bad. Na kasi mga brad Christmas holiday na kaya ang dami na guwian na. Init. Alam mo brad, isa sa nagpapatraffic dito yung mga walang load or hindi mabasa na sticker. Kasi minsan nalilimutan mag-load ganyan.
or minsan wala talagang load, or gusto magbayad ng cash sa ano, sticker lane. So alam mo yon, hindi ko na naayos yung sa helmet ko ah. Bale naka-clip naman siya. Mga brother, sana sanay sa lahat ng kabrad ko dyan na nanawagan ako, no, gawin nating normal ang mag signal light. Napakadali lang naman eh, tinatamad lang tayo lahat eh, di ba? Tayo kasama ako kasi minsan di rin ako nakapag signal light, or minsan di na naiisip kasi hindi nakasanayan, di ba? Which is dapat nakasanayan siya sa atin, di ba? Kasi importante yan eh, yung pagliko mo. Kumbaga nakikipag-usap ka sa mga ibang sasakyan na para ipapaalam mo sa kanila naliliko ka, ganyan, kung ano yung gagawin mo sa kalsada. Alam mo yun? 9:42 mga brad, naka-exit tayo ng Skyway Stage 3. Tingnan natin kung ano sa mga yung walang stop. Tingnan mo, dahil nag-signal siya, no, alam ko naliliko siya, nakapag-minor ako. Ito na naman tayo sa traffic. Dito na yung stop natin dapat mga brad, ano, pero diretsuhin na natin to. Init eh, ayaw ko na mag stop ngayon lang naman, pero gusto ko uminom eh. Kaya mo na 10:45, so magdadalawang oras na tayo, no? Kaya pa naman. Hindi, kaya to. Mainit lang kasi kaya medyo irritable ako mga brad. Pero kaya ko naman to i-diretso. So dito tayo sa may sea oil. Time check 10:47 AM. Gas consumption is 5.5 liters. Walang stop. Siyempre kayang-kaya ni Kuy yan, no mga brad. Huwag nyong ini-small si Kuy. Pag malakasan to 890cc. Dito tayo sa toll plaza ng SC-Tex. Total fuel consumed 6.4 liters. So meron na lang tayong mga 7.6 liters na naiiwan. Kasi ang total fuel capacity ng MT-09 ay 14 liters kasama reserve. Pero mga bandang ano, kapag mga 11 liters or yan, at least 10 to 11 liters consume, umiilaw na yung ano niya, gas gauge, na parang pinipingkan niya na oh, maggasolina ka na, gano'n. Isa sa adjustments at pinaka-importante adjustment na ginawa ko mga brad is yung bigat ng motor. Yes, lalo na sa ating first big bike, CB650R, no, na bumibigat, may bigat na 205 kilometers, ay kilometers kilograms pala. 205 kilograms ang motor. So syempre hindi madali yun, no? Yung pagmaniobra ay talaga naman ang bigat. Sa totoo nga lang mga brad, no, noong siguro mga 2 linggo, 3 linggo pa lang sa akin ni Tension, pambira, natumba ko. Minamaniobra ko sa parking kasi may pataas yung parking namin eh. Kumbaga parang may hamba, parang ganon. Tapos na-outbalance yung motor. Kasi sa motor, lalo sa big bike mga brad, konting paling mo lang na gano'n. Paling mo yung tamang term doon.
konting maslat lang yung motor na ganun, talagang sasaluhin mo na yung bigat niya eh. Ganun yung nangyari kay Tensyo, mga brad. So, minamaniobra ko siya kasi papasok na ako. Pambihira, umaanggulo ng ganyan, no? Wala na, hindi ko na hindi ko na nakontra kasi ang bigat. Apakabigat. Buti na lang kanyo, bago siya ilabas sa kasa, pinakabitan ko na ng slider. So, walang gasgas. Kasi yung slider ang sumalo nung tumba. Eh, yung bagsak niya, dahan-dahan na pag ano, no? So, hindi halata na natumba na siya. Pero pag tinignan mo mabuti yung slider niya, makakapa mo may mga signs of drop na mga maliliit lang naman na gasgas. So, yun yung una pinaka-importante, mga brad. Pero kapag minamaneho mo na yung big bike, di mo na mararamdaman yun. Actually, ang gaan nga ng big bike sa highway. Pastro lang to, mga brads. Bakit ayaw niyo mag-pass through? Ito pa, mga brad. Yung gastusan, isang malaki adjustment din yan. Walang biro. Iba ang gastusan sa big bike, mga brother. Sipin mo kay Dadjo 125cc, parang 5 liters lang ata yun. Yung range nung kaya niyang abutin, no, nasa 250 kilometers versus dito kay Koy na sabihin mo na mga 220 kilometers, 230 kilometers, something like that. Pero yung difference, ang laki. Siyempre, adjustment yung pinag-uusapan natin. So, i-compare natin, di ba? Yung full tank ni Dadjo, nasa 200 plus lang, 220, ganyan. Dito kay Koy, nasa 600. Maliban doon, may mga tulpa, tsaka alam mo yun, ang bihira, ang laki ng difference. So, yung last vlog natin, kinumpute natin yung total bill natin kapag nagbibiyahe tayo, maabot ng 3,210 o 3,500 ka mo na. 3,500 sarado kasi syempre magme-merienda ka pa pag nag-stop ka, di ba? So, adjustment din yun. Di lang yun, pati yung mga maintenance, ang mahal ng gulong. Pagkakabili ko sa gulong ko, 2 piraso Michelin Road 6 is 26,000. Pambihirang gulong yan, mas mahal pa sa gulong na sasakyan ko. Pero kasi yun top tier na gulong yun kumbaga yun, isa sa pinakamagagandang gulong Michelin. Meron naman yung mga mumurahin na gulong na hindi naman sobrang mura, no? Kumbaga mid-range yan. Yung gulong ko kay Tensyo nung nag-Ironman ako is yung Bridgestone Batlax T37 T32 pala. Yun, pang long ride din yun. Maganda rin naman yun siya. Ang bili ko doon is 17,000 kasama kabit. Okay din, pero kasi nakakaramdam ako ng dulas doon eh. Pero pang malayuan din yun Baga touring tires yun. Kung hindi umabot yung budget natin sa Michelin Road 6, yun ang bibiliin ko. Pero pambira, itong Michelin Road 6, mga brad, 8,000 na yung mileage. 8,000, pero pambira, para pa rin siyang bago. Napakatigas. Partida, mga brad lagi ko pang maangkas si Miss Jejabel o kaya yung utol ko pag nagbabiyahe pa Pangasinan or pabalik. So syempre, mas madaling mapudpud ang gulong pag ganun. Pero wala parang wala sa kanya, kaya sulit yung 26,000 sa Michelin Road 6. So if nagbabalak ka na magpalit ng gulong and gusto mo yung talagang sulit sa presyo, mag Michelin Road 6 ka, brother. Kasi kung ako, pag napudpud na tong Michelin Road 6 natin, mga brad, mag Michelin Road 6 pa rin ako. Yun ay kung wala pang Michelin Road 7, O talaga sulit siya.
Sulit na sulit. Time check, 11:25, Urdaneta XC. Alright mga brad. And this vlog is brought to you by Firetong Exhaust and Moto Market Philippines. Very good ka kuya. Grabe, walang stop. Kaya ko pa rin pala. 9, 10, 11 2.5 hours straight riding non-stop plus traffic na malala. Grabe. Tapos ang init ng panahon, burn months na, bakit hindi pa rin malamig? Nasakit ang puwet ko. Reset tayo fuel consumption. Mas nadadalian kasi ako mga brad kapag yung sa fuel consumption, mas natatansya ko siya kaysa yung mga bars. At least mas accurate yung mga fuel consumption. Kaya papulta ako 95. Gusto ka naman koy-koy. Linis mo Lai naulanan, hindi pala, naambunan tayo dun sa sa Marilaki nung last ride. Di nyo para panood yun mga brad. Yun yung aking huling bankingan for 2025. Grabe yung kamay ko, nanginginig. Ang liit pala ng rear tire ng XADB Pero pogi din yan mga brad. Sarap yan pang long ride. Mas mahal yan kaysa dito. Alam ko nasa 700 plus yan. Kasi grabe yung technology niyan. Napakaganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo mabuti 8,000 na yung milyahe niyan brad. Pero tignan mo, napakakapal pa Sa ibang gulong yan, palitin na. Tignan mo yan, 580 pesos one way. Gasolina ang pahinga. Ganda na Raider ni ate Pangatlong adjustment na naiisip ko mga brad is yung skill. Kailangan natin ng skill para makapag-drive ng big bike. Uy, Cycle City Anong skill ba yung sinasabi ko mga brad? Hindi ko naman sinasabi na separate yung skill ng big bike sa small bike Hindi naman, kumbaga additional skills lang. Yung pag-handle ng speed. Meron kasi yung mga mga talagang mabibigat ang kamay sa silinyador. Hindi ko naman sinasabi exempted ako dun Pero kasi ang problema pag ganun, pag hindi na siya makontrol Saka yung tamang pag-banking. Kasi yung pag-banking, hindi naman talaga yan pakyut lang May purpose yan mga brad. Para makuha mo yung tamang turn lalo pag yung grabe yung kurbada The more na mabilis ka, tapos the more na tight yung corner, the more na maglilin ka para makaliko ka dun sa tight corner. Kaya hindi lang yan basta-basta ginagawa. Kahit nga ako, hindi ko pa nga kabisado yung banking na yan Pangalawa, yung braking skill yun. Importante yun mga brad, lalo pag naka big bike ka. Dapat alam mong tansyahin kasi iba yung bilis tsaka yung bigat ng motor. Hindi kagaya ng mga small bike na pwede mo siyang pahintuin agad Pero yung big bike hindi mga brad. Dahil nga mabigat siya, hindi siya basta-basta hihinto. Kahit na sabihin mong malakas yung preno mo, kahit na naka-brembo ka pa, hindi siya basta-basta hihinto. Wala namang ganun di ba? Kumbaga meron siyang enough distance para makahinto talaga. Yes, pinag-aaralan natin yan sa seminar, pero iba pa rin yung actual lalo na kapag yung basadaan. Naku. Dati nga hindi ko alam yung counter steering mga brad Sinabi na sa akin uutol ko. Sabi ko natatakot ako baka magkamali ako. Pero nung tumagal-tagal kakamerilaki, kumbaga
hindi ko siya sinubukan ha. Kumbaga parang naging instinct na lang siya na kapag pinapaling mo yung ano, pag tinutulak mo yung kaliwa, pupunta ka sa kanan. Hindi naman yung biglaan ha. Syempre, dahan-dahan. Tatansyahin mo yung liko mo. Kasi pag binigla mo, pupunta ka talaga sa ano, sa kaliwa. Kumbaga sabi ng mga racer, no, push left to go right. Kaya siya counter steer. Yun, another skill. Pangalawa, ito ay maraming beginner big bikers ang nabiktima nito. Pag liliko ka sa big bike, una mong wag gawin ay mag full brake. Wag ka mag full brake nang nakaliko ang manibela. Kasi matik tutumba yan. Kung mag full brake ka, make sure mo na nakadiretso yung manibela. Kasi gaganon yun eh. Magre-rebound yan siya. Parang yung kaibigan ko no, si Ises. So siya paliko no, pa U-turn. Bago pa lang yung big bike niya nun eh. Pero ngayon galing niya na magmotor, grabe. Mas magaling na nga sa akin yun eh. So yun na nga, nangyari sa kanya, U-turn siya. Tinatansya na din yung bigat ng motor. Napa full brake siya, ayun, bumagsak yung motor. Kasi yun na nga, sinasabi ko sa inyo, once na pumaling na siya ng ano, umanggulo na siya, mahirap nang kontrahin yan. Sipin mo, lahat ng bigat ng motor sasaluhin ng isang paa. Hirap nun. Nevertheless, bodybuilder ka, no? Isama na rin natin yung ano, preno sa likod, no? Pag kurbada, tapos basa yung daan, wag kayo magpipreno sa likod. Malaki yung chance na dumulas. Gusto ko rin palang idagdag mga brother, ano, yung target fixation. Actually hindi lang naman pang big bike yan eh. Actually pati sa mga small bikes, anything. Kasi kapag yung nagpanic ka na, kung ano yung tinignan mo, doon ka pupunta. Tama yan, kasi based on my experience, nung sumemplang ako nung Ironman, target fixation ako nun mga brad. Kapag mga ganyan gipitan, no, kapag pag mabilis ka talaga, wala kang choice, no. Una mong pwedeng gawin ay, kunwari nakabanking ka, wag mo kukontrahin o wag kang magpipreno. Kumbaga nakabanking ka na, diba? Tapos nagulat ka, may something, may overtake, may kung ano pa man dyan. Wag kang titingin sa paligid. Tignan mo lang yung direction na tinatahak mo, no? Kasi para doon ka pumunta. Hanapin mo yung pinakamaayos na space. Kaya kahit na maliit na lang yung pagitan yan, dahil doon ka nakatingin, doon ka pupunta. Sana makatulong yan, ano, in case of emergency. So far, yun ang mga kaya ko ibahagi sa inyo ngayon, mga brother, no? Kayo, may naisip ba kayo na adjustments nyo kung kayo man ay big biker o small biker? Ano yung mga gusto nyo or interesado kayo, no? Just comment down below para mapag-usapan natin yan sa susunod vlog. And if gusto nyo man na ma-shoutout, ano, why not, diba? Dito na tayo mga brother sa Dagupan City. Tapusin na natin dito yung vlog, no? Alam nyo na yan sa mga kabrad ko dyan na matagal na. Kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!